Nag-abang ng masasakyan si Heaven. Kanina pa siya naroon, ngunit walang humihintong jeep. Hi miss, sakay ka na. Isang lumang sasakyan ang huminto sa harapan niya. Lulanno ng isang gwapong lalaki. Naku, salamat na lang. Baka nakakaistorbo ako sa iyo. Kahit ang totoo, ay gusto na niyang makasakay dahil late na siya sa trabaho. Okay lang, sakay na. Sige na nga. Agad na sumakay si Heaven sa mukhang pabulok nitong sasakyan. Kailangan na niya makasakay. Ako nga pala si Javier. Malapit ang office namin sa pinagtatrabahuhan mo. Matalim siyang tumingin sa lalaki pagkaupo sa tabi nito. So, ibig mo sabihin, kilala mo na ako? Hindi, nakikita lang kita. Madalas na nakikita. Salamat Kailangan ko talaga ng masasakyan. Late na ako. Welcome! Iyon ang simula ng pagkakakilala nilang dalawa. Nagsimula sa pagkakaibigan hanggang sa nahulog sa isa't isa. May sasabihin ako sa iyo. Isang araw, nag-uusap ang dalawa sa parke. Ano yun? Sana wag ka magalit sa akin. May 2 na akong anak at may dating kinakasama. So, ex mo na? Ang importante doon, wala na kayo. Tapos na. Oo, tapos na. Pero hanggang ngayon, ginugulo pa rin niya ako. Nasa kanya kasi ang mga bata, kaya ginagawa niya yung sangkalan laban sa akin. Anong ibig mo sabihin? Gusto niya magkaayos kami para sa mga bata. Natigilan si Heaven, biglang kinabahan. Anong plano mo ngayon? Mahal kita, Heaven. Ikaw ang gusto kong makasama. Pero, naaawa ako sa mga anak ko. Biglang nalungkot si Heaven. Paano kung piliin ni Javier ang mga anak nito sa una? Sa paglipas sa mga araw ay hindi na nila pinag-uusapan ang bagay na iyon hanggang sa nabuntis si Heaven. Bakit parang hindi ka natutuwa? Tanong ni Heaven sa nobyo. Hindi naman sa ganun, pero kasi hindi pa tamang panahon para dyan. Dahil ba may balak kang iwan ako? Ay hindi sa ganun. Naaawa lang ako sa iyo. Hindi ko nga mapanindigan ang mga anak ko. Tapos magdadagdag pa ako. Anong ibig mo sabihin? Wala kang balak panagutan ako? Akala ko ba gumagamit ka ng contraceptive? Umiling si Heaven. So, hindi mo ko pananagutan? Heaven, may kinakarap akong problema ngayon. Ang dati mong kinakasama? Nagkabalikan kami. Para sa mga bata. Paano ako? Magkakaanak din tayo. May sakit siya. Malala na. So, paano ako? Iiwan mo ko? Aayusin ko muna ang problema namin. Pasensya ka na. Sorry sa dala kong problema sa'yo. Hindi inasahan ni Heaven na yun na pala ang huli nilang pag-uusap ni Javier. Mula noon ay hindi na ito nagparamdam pa sa kanya. Na-depress si Heaven, naiwan sa ere ng walang maayos sa pag-uusap. At dahil doon ay nawalan siya ng trabaho at hindi niya iyon napaghandaan. Natanggal sa trabaho ng walang ipon. Tanging ang mga kaibigan na lang niya ang nagisandalan niya ng mga panahon na lugmot siya. Heto ang mga damit ng baby mo. Ako ang bumili. Salamat. Walang gana niya saad sa kaibigan. Si Chris at Donna na ang bahala mo na magbayad ng apartment mo. Hay, Heaven. Tulungan mo naman ang sarili mo. Hanggang kailan ka ganyan? Isipin mong anak mo. Pasensya na kayo. Pwede niyo akong iwan kung gusto niyo. Hay nako, pwede ba yun? Lalaki lang yan. Unahin mong isipin ang anak mo. At dahil walang pera, matinding paghihirap ang naranasan ni Heaven. Habang nagbubuntis ay mag-isa niyang pinapasan ang mga problema. Na matanggal siya sa trabaho, lalo siyang na-stress. Wala ibang mapasukan dahil buntis siya at walang tumatanggap. Tuluyang parang bulang naglaho si Javier
Hindi siya nito tinulungan sa financial hanggang sa ipinanganak ni Heaven ang anak nila. Mag-isang pinasan ni Heaven ang lahat, lalo na ang pagiging isang ina ng walang anumang pera sa bulsa. At dahil nahihiya na siya sa mga kaibigan, ay mag-isa niyang dinala sa ospital ang sarili. Nalaman niyang mahina ang puso ng anak niya dahil na rin sa pinagdadaanan niyang problema. Doon ay nagising siya na makita ang anak at pumangon para rito. Kahit may bigat at hinanakit pa, ay pilit niyang binaliwala ang lahat. Pilit kinalimutan ang pinagdaan ng sakit. Ginawa niyang inspirasyon ng anak para sa pagbangon. Mag-apply ka na ulit. Ako muna ang bahalang magbayad ng magbabantay sa anak mo habang hindi ka pa sumasahod. Salamat, Ria. Hayaan niyo, babawi ako sa inyo. Hayaan mo na. Ang importante ay maging okay ka na ulit. Huwag mo nang hayaang bumalik ka pa sa ganon dahil kahit ako, sukong-suko na. Sorry. Hayaan mo, pipilitin ko makabangon. Mabilis na lumipas ang mga araw, linggo, buwan, hanggang naging taon. 1 taon ang lumipas bago nakalimutan ni Heaven ang lahat. Ngunit kapag naiisip niya, ay sumasagi sa isip niya ang pag-iwas sa kanya ni Javier at nalulungkot pa rin si Heaven. Naging maayos ulit ang buhay niya. Nagsimula ulit, nag-iipon para sa kanyang anak, na ibibigay na din niya ang pangangailangan ng anak. Masasabi na niyang okay na siya. 1 taon pa ang muling lumipas. 2 taon na ang anak na si Isabel. Nasa cafeteria si Heaven nang may mapansin siya. Bayad ko. Ani ni Heaven sabay lapag na 500 sa counter. Pauwi na siya noon mula sa bahay ng isang kaibigan. Habang sinisimsim ang hawak na cappuccino, ay may napansin siyang lalaking pumasok sa loob ng restaurant iyon. Pamilyar sa kanya ang figurang yun. Gwapo, may matipunong pangangatawan at ang pamilyar na boses habang may kausap ito sa cellphone. Ang mga ngiti nito na hanggang ngayon ay nakaukit pa rin sa puso niya. Humigpit ang hawak niya sa bata na nasa kanyang dibdib. Kinabahan si Heaven. Bumilis ang tibok ng puso niya. Malamig sa loob ng restaurant na yon, ngunit pinagpawisan siya. Magkahalong saya, excitement at poot ang naramdaman niya. Bigla siyang napatingin sa 2 taong gulang na batang hawak niya. Ang kanyang anak, si Isabela. Bigla siyang tumalikod, ngunit huli na nang tumingin ang lalaki sa gawi niya. Nagtama ang kanilang paningin. Alam niyang nasa mata pa rin niya ang dating pagmamahal sa lalaking halos 1 taon din niyang nakarelasyon. Oo, nakarelasyon si Javier. Ngunit hindi niya makita sa mata nito ang katulad ng nararamdaman niya. Hindi niya maintindihan na sarili. Wala siyang makapanggalit para sa dating nopyo. Nagmamadali itong lumapit at bumati. Hi! Sabay tingin nito sa batang hawak niya. Tipid siyang ngumiti. Sige nagmamadali kasi ako. Anya, kahit hindi naman totoo. Pwede pa tayo mag-usap? Kahit ngayon lang. Pagkakataon ko na to para ipaliwanag ang side ko. Hindi napigilan ni Heaven ang sarili, kusang tumulo ang luha sa kanyang mga mata. I'm sorry, Heaven. Kung iniwan kita sa ere nun nang walang maayos sa paalam. Sorry kung iniwan kita sa ganoong kalagayan. Sorry kung hindi kita pinaglaban. Sorry kung naduwag ako. Mabilis ang pinahid ang luha. Tumitig sa lalaki. Alam mo bang gusto ko nang mamatay ng mga panahong wala akong matakbuhan? Walang makausap. Dahil lahat sila tinuligsa ako. Lahat sila masama ang tingin sa akin. Ikaw na lang ang matitirang mayroon ako at karamay ko sa gulong ginawa natin. Pero iniwan mo din ako. Lalong-lalo na sa kalagayan ko. Dahil nahihirapan na rin ako. Alam ko ikaw din. Akala mo ba hindi ako nasaktan sa ginawa ko? Minahal kita. 1 taon kong dinala sa isip at puso ko yun.
1 taon ako minumulto ng alaala mo at ng anak natin. Bakit? Hindi mo ko ipinaglaban kung mahal mo ko. Bumuntong hininga si Javier bago sumagot. Hindi lahat ng mahal pinaglalaban, Heaven. Mahal man kita, oo. Pero may mga bagay na mas mahal natin kesa sa sarili at sariling kaligayahan na dapat unahin kaysa sa ano paman. Sumigit ang sakit sa dibdib ni Heaven. Mariin siyang napapikit. Kahit may anak tayo, may mga anak din kami. Sagot nito. Yun na naman ang pakiramdam niya at pagkaawa sa sarili. Ang tanga niya dahil ngayon ay apektado pa rin siya kahit 2 taon na ang lumipas. Siya na ba ang anak natin? Nakangiting tanong nito. Bahagya niyang inilayo ang bata at iniwas sa lalaki. Nawala ang mga ngiti nito at napalitan ng lungkot. Sorry ulit sa nagawa ko. Inaamin ko ang pagkakamali ko sa iyo. Pinaasa kita. Pinaghintay na ayusin ko ang lahat ng bago natin pagpatuloy kapag tama na ang mali at pwede na ang hindi. Hinintay kita. Umasa ako. Hindi mo alam ang mga pinagdaanan ko noon. Matagal ako nagdusa. Noong nagkaayos kami, naging maayos ang kalusugan niya. Sumigla ulit at himalang gumaling. Kaya tuluyan ko itinamang pagkakamali ko nun sa kanya. At tuluyan kang tinalikuran. Iniisip ko na lang makakalimutan mo rin ako. Hindi mo alam kung anong hirap ang dinanas ko noong mawala ka. Mag-isa kong inayos ang sarili ko. Mag-isa kong dinala sa ospital ang sarili ko. Sana bago mo ko iniwan, inayos mo muna ang lahat. Sana tiniyak mo muna na nasa maayos ako bago mo ko iniwan. Okay lang naman kasi nauna yun eh. Alam kong uunahin at pahalagahan mo yun, pero sana bago ka umalis, inayos mo ang sitwasyon natin. Lalo ako, buntis ako na iniwan mo. Pinilit kong maging maayos para sa bata, pero hindi ko mapigilan mag-breakdown at naapektuhan ng bata. Nagkaroon siya ng problema sa puso dahil na rin sa depression na nararanasan ko. Yumuko si Javier. Gulong-gulo na ako nun. Hindi ko alam kung sinong uunahin ko. Pero sa tuwing naririnig ko ang pakiusap ng mga anak ko, na-realize ko na hindi ko dapat unahin ang sarili ko. Masakit sa akin ang ginawa ko sa iyo. Sana mapatawad mo ko. Hanggang ngayon mahal pa din naman kita. Hindi ka nawala. Pero hanggang doon na lang yun. Hanggang ngayon, masakit. Sobrang sakit. Patawad. Ang laki ng kasalanan ko sa iyo. Pero sana maitindihan mo ko. Naipit ako sa nag-uumpugang bato. Sana wag mo ipagkait sa akin ang bata. Kahit ngayon lang. Gusto ko siya mahawakan. Please. Saglit siyang nag-isip bago kinala sa carrier ang anak, tsaka yun hinarap sa lalaki. Paano kita makakalimutan? Kung tanging kasarian lang ang namana sa akin. Kamukhang kamukha mo. Kinuha at kinarga naman yun ni Javier at hinagkan. Sorry anak. Sana balang araw, kilalanin mo pa rin ako. Ani nito, kinuha nito ang cellphone at nagpicture. Pa! Pareho silang napalingon ng may batang lalaki na sumulpot sa likuran. Kanina pa raw nakapagluto si mama. Huwag ka na raw bumili ng ulam. Sabi ng batang naka-school uniform. Sino siya pa? Ang cute ng baby. Kumare ko anak. Inaanak ko naman tong bata. Pagsisinungaling ni Javier, sabay balik ng bata sa kanya. Malalim na napabuntong hininga si Heaven. Nasaktan siya roon, pero ano pa nga ba ang magagawa niya? Sino ba siya? Ano bang karapatan niya? Tara na anak. Sige mare, mauna na ako sa'yo.
Humawak pa ito sa pisngi ng bata bago naglakad palabas. Bago ito tuluyang lumabas sa glass door ng restaurant, muli ito sumulyap sa kanya. Nakita niya ang lungkot sa mga mata nito na may paghingi ng tawad. Muli siyang napabuntong hininga at nagpa siyang lumabas na rin. Nakita pa niyang ngumiti ang cashier sa kanya na parang nakikisimpat siya. Okay na, kahit papaano ay may closure na after 2 years. Kahit wala na, ganoon talaga ang buhay. Palabas na siya nang habulin siya ng kahera. Ma'am, sukli po ninyo. Nakalimutan niyo po. Ay, oo nga pala. Salamat ha. Sana pati pagmamahal, sinusuklian. Biro niya sa babae. Tumawa naman ito. Muli siyang ngumiti dito at tuluyang lumabas. Marahil nagkita sila hindi para ipagpatuloy, kundi para sa maayos na rin ang lahat ang konsensya at nababagabag na puso. Hindi man sila para sa isa't isa, naging aral din yon para sa kanya, na kapag nagmahal ka, huwag basta-basta magtitiwala dahil hindi lahat ng nagsasabi na mahal ka ay kaya kang panindigan. At hindi lahat ng nagmamahal ay pinapalagahan. Kaya kapag nagmahal siyang muli, isip muna bago puso. Panalo ka kapag mas nakokontrol ng utak ang nararamdaman mo. At dito na nga po nagtatapos sa magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!